Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ikaw ay buhay na Diyos kung bakit po nakikita mo po ang lahat po sa amin. Pati na po yung nakatago po sa amin, O Diyos, ay nakikita mo. Bakit mo po kami binabantayan? Hindi po para maghanap po ng pagkakamali po namin, kundi para makita mo po, O Diyos, yung magandang plano mo nga po ay mangyayari nga po sa amin. Kaya Ama, salamat po sa oras na ito na binigay mo po sa amin. Dahil alam po namin, karugtong ito ng plano mo sa amin magmula po nung isilang po kami sa lupa, O Diyos, ay meron kang magandang plano sa bawat isa po sa amin. Kaya salamat po, Diyos, sa isang linggong nakaraan kung paano po namin nakita yung katapatan mo po, kung paano po namin naranasan yung pagmamahal mo nga po ng walang kondisyon, at kung paano po namin nakita kung paano mo po pinagaling yung mga katawan po naming may sakit, pati yung katawan po naming napapagal ay nabigyan mo po ng kapahingahan, at kung paano mo po kami, Panginoon, binigyan ng mga pangangailangan po namin. Kaya sabihin po nga po, Panginoon, ay kailanman hindi mo po aalisin yung paningin mo po sa amin para you see to it, O Diyos, mangyari nga po yung magandang plano mo po sa amin. Kaya nandito po kami, O Diyos, ngayong umaga para pasalamatan ka sa lahat ng kabutihan mo po sa amin, para makakuha din po sa iyo ng mga instructions, kahit na mga babala po na kailangan po namin sa buhay po namin, at para pinaka-importante, O Diyos, para masamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya Ama, naway may makita ka po sa puso po namin na ikalulugod mo nga po. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, ingatan mo po kami sa kapangyarihan banal na Espiritu mo. Sabi mo nga po, kahit yung mga angels mo, inuutusan mo para bantayan nga po kami. Nawa, O Diyos, tanggapin mo nga po ang aming papurit pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Awit 36, verse 7 hanggang 9. Awit 36, verse 7 hanggang 9. O Diyos, ang iyong pag-ibig mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ng sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula silang lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo, ang amin ay umaakay. Amen. Hapon at magdamag, ikaw
this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done There is no one like our God. There is no one like you, God. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done. We believe in you, God. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me.
Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Jesus mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. For the glory of the risen King. For the glory of the risen King. Ama, salamat nga po, O Diyos, dahil nilalang mo po kami at ibinigay mo po ang lahat sa amin. At inaasahan mo po, O Diyos, ibalik po namin sa iyo. Kaya salamat po, Ama, sa oras na ito na kasama ka po namin. Salamat po dahil sa pagkakataon na
makita po namin yung kadakilaan mo. Kaya tulungan mo po kami na masamba ka po namin sa katotohanan, O Diyos, at masamba po ka namin sa pakikinig po ng iyong mga salita. Ingatan mo po kami at tulungan mo po kami. Katulad ng pangako mo po, O Diyos, nandito po yung mga angels mo para bantayan po kami. Pati na po yung mga kapamilya po namin na wala po dito. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pakuha niyo yung anak ko, yung mask ko nandun sa dalagyan ko ng damit. Okay. Good morning. Masaya ba kayo sa nangyayari? Siyempre, meron pa rin tayong makikita na isang mga bagay na pasalamatan natin ng Panginoon. So, salamat sa Diyos, sa kabutihan niya. At meron siyang plano nung sinilang tayo at maganda yon. At ang kagandahan nun, siguradong itutuloy niya, tatapusin niya yung plano niya sa atin. So, alam natin na alam niya kung kailan magbubukas ng 100% ang kanyang mga simbahan, hindi lang sa atin. At antayin natin yon, pero sabi nga ng ibang mga kanta, diba, na habang nag-aantay tayo, patuloy tayong magpuri, patuloy tayong mag-worship sa Kanya. So, salamat sa Diyos na tatapusin niya itong 2021, ipapakita niya kung ano man yung plano niyang maganda para sa atin. Para maging makasiguro tayo, yung pananampalataya natin maging matatag, na makita natin ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay hindi tumitigil, hindi siya natutulog, tatapusin niya kung ano man yung sinimulan niya. At nasa last quarter na tayo ng 2021, kung natatanda nyo, noong January, kinlaim na natin ito, na kung paano tayo itinawid ng Diyos noong 2020, ganun din niya gagawin niya sa 2021, at in the coming days, ano man yung mangyari, makikita pa rin natin yung pagiging Diyos natin. At salamat sa ECF na kahit paano unti-unting nakapagantay tayo, salamat sa Diyos, na nag-aantay tayo, hindi pa rin tumitigil ang Diyos sa iba-ibang pamamaraan. At salamat dahil darating yung oras na mangyayari yung kanyang kagustuhan. Ipapakita niya sa lahat ng tao yung pagka-Diyos niya. Ipapakita niya sa lahat ng tao na walang makakapigil sa Kanya. At ilan lang tayo sa makakakita, at ang sabi ng Diyos nga pagdating ng last days, di ba? Lahat ng tuhod, itong tuhod na to, lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Hindi lang yung naniwala sa Kanya, pati na yung mga kumalaban sa Kanya, pati na yung mga nagrebelde sa Kanya, pati na yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ang naglalang ng katawan natin. Kaya sa oras na aharap tayo sa banal na Diyos, itong katawan na ito na dinisign ng Diyos, hindi mo siya mapipigilan para lumuhod sa harapan ng Panginoon na naglikha ng lahat, na may control ng lahat. So salamat sa Diyos, nasa chapter 11 na tayo ng Daniel. Hindi to book ni Daniel, kapangalan ni Daniel. Ito yon, ang next week, God willing, matatapos natin yung buong book, chapter 12 next week. So ito yung biyaya ng Diyos na binibigay niya sa atin kasi yung salita niya. Iniwan niya sa atin, kumpleto yan, na maging manual, maging guide natin sa lahat ng panahon ng buhay natin. So magmula pa lang mag-create si God ng Eden, ng Garden of Eden, ng paraiso, nandun na yung pagre-rebelde ng tao magmula kila Adan at Eva. Wala naman pinagbago yan eh. Hanggang ngayon, meron pa rin nagre-rebelde. Malamang tayo lahat ay dati tayong rebelde rin sa Panginoon. Sino yung rebelde sa Diyos? Hindi lang yung hindi sa naniniwala sa salita ng Diyos, kundi yung tinatapakan niya o binabastos niya yung salita ng Diyos. Ito yung mga taong nagre-rebelde. Hanggang ngayon, meron ito. So dito makikita natin na bakit inayaan ng Diyos
sila Daniel na mabihag sila? Bakit sila hinayaan dumanas ng ganung paghihirap? Wala namang pinag-iba sa atin eh. Bakit merong COVID? Bakit ka nawawalan ng trabaho? Bakit nawawalan ka ng negosyo? Bakit nawawalan ka ng mahal sa buhay? Bakit ka nagkakaroon ng utang? Di ba sabi ng Diyos, dapat ikaw yung nagpapautang? Bakit ka parating nasa buntot? Di ba sabi ng Diyos, dapat na ikaw yung ulo? Dapat ikaw yung number one? Dapat ikaw yung special? Kasi bunga ng pagre-rebelde. Hindi ibig sabihin na Kristiyano na ako, hindi ako nagre-rebelde. Kung magiging conscious lang ako, alam ko na may mga pagre-rebelde pa rin ako sa Diyos. So ito sana, yung makita natin dito sa kwento ng Diyos, yung pagka-Diyos niya sa panahon ni Daniel, hindi nagbabago sa panahon natin. So hindi tayo exempted. Hindi ko mo nagsisimba ka, hindi ko mo Kristiyano ka na, hindi ko mo metatak ka ng anak ka na ng Diyos, banal na Espiritu, hindi ka accepted. Remember sabi ng Diyos, yet sabi niya, mahal ka niya, He will forgive your sin. Pero sabi niya, yet He will not leave the guilty unpunished. So ibig sabihin, yung pinatawad na yung kasalanan natin, pero yung consequence ng ginawa natin, pagre-rebelde man yan o pagsuway man yan, merong katumbas yan na babayaran natin. Bakit? Bakit kailangan gawin ng Diyos yun? Di ba mahal niya ako? Kaya nga ginagawa niya yun dahil mahal niya tayo eh. Kailangan tayong idisiplina kasi kung hindi, bubulusok tayo dun sa kasamaan. So pag sobra na, sabi ng Diyos, kailangan na niyang papigilan yon. So kung kailangan kanyang idisiplinahin, didisiplinahin tayo, ito yung makikita natin dito sa resulta ng pagre-rebelde sa Diyos. Ito yung gustong ipakita ng Diyos. Panahon ni Daniel, wala pa si Kristo. Hindi pa sinilang si Kristo. So ito yung pinapakita ng Diyos ano yung mangyayari sa kinabukasan sa panahon nila. Bakit ginagawa ng Diyos ito? Bakit kailangan niyang gumawa ng mga vision, mga dreams? Pero ipakita niya, kapag itong visions na ito nangyari, ikaw at ako, maniniwala ako sa salita ng Diyos, tama? Ito yung kailangan niyang ipakita. Na yung sinabi niya in panahon ni Daniel, kapag tinignan natin ngayon, nangyari lahat yun. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos yun eh. Ang Diyos hindi siya magsisinungaling, hindi siya magkukulang. He's a perfect God. So ipakita niya para, pag nakita natin itong panahon na ito, sabi niya, dito mo makikita, totoo pala yung salita ng Diyos. Totoo pala, yung Diyos ay buhay. Totoo pala, lahat ng sinabi ng mga propeta nung araw. Wala nang propeta ngayon, pero meron tayong Bible. Yun ang propeta natin. Nandyan na, kompleto siya. It's a complete manual ng buhay natin. So sinasabi niya kila Daniel, sabi niya, ang panahon nila Daniel, dito pa. Wala pa yung church life na to. Sinilang si Jesus sa panahon nito, di ba? Tapos parang ako ng simbahan. And then ito na yung rapture, di ba? Ang sinasabi sa Daniel nito, hindi lang yung panahon ninyo. Sabi niya, mangyayari pa yan yung year of tribulation dyan. Ang gusto niyang specific na maintindihan ni Daniel at maintindihan din natin. Sabi niya, bakit masama ang nangyari dito? Bakit tirapira ang mga tao? Pinabayaan ba ng Diyos? Hindi. Kasi nga dinidisiplina, nililinis, binabanal. Kasama tayo doon. Pero pagdating dito, pagkatapos ng 7 years tribulation na yan, yung last 3 and a half, ito yung sinasabi kay Daniel ng mga angels, inutusan ng Diyos, na dito sabi niya, ipapakita yung pagka-Diyos ng Diyos. Bago matapos yung tribulation, ito na yung pagbabalik ni Kristo. So itong kapalaluan, itong pagkamakasarili ng mga tao, itong mga weapons na ngayon, nakakatakot yung mga weapons, pagdating ni Kristo, ano sabi ng Bible? Tatahimik. Tatahimik yung mga pinakawalan nilang mga missile, nuclear bomb na yan, biglang tatahimik at doon tatalunin ng Panginoon, Jesus, yung final Antichrist. Maraming Antichrist, kahit kayo maraming mga, sino mga Antichrist? Simpleng Antichrist yan. Kung di ka niniwala kay Kristo, Antichrist ka, you belong to the Antichrist. Pero marami yung mga pinuna ng Antichrist. Bakit sila makapangyarihan? Bakit sila salbahe? Behind them is Satan. Yung kapangyarihan ni Satan, ginagamit siya sa kasamaan. At dito sabi niya, kapag sukdulan na, sabi niya, bababa si Kristo, tatalunin niya yan. And then magkakaroon ng millennial kingdom, 1,000 years na paghahari ni Kristo. Ito yung, wala si devil, temporary, hinulog siya sa malalim na hukay. So, yung 1,000 years na yon, walang temptation, walang ganito. Hindi na tayo kailangan mag-gather ng ganito. Kasi kasama na mismo si Jesus. Sino kasama? Lahat ng na-rapture
at lahat ng naniwala during the year of tribulation, magkakaroon ng another resurrection, and then makakasama ni Jesus, siya maghahari for 1,000 years. And then after ng 1,000 years, sabi niya merong final throne of judgment o white throne of judgment. Paisa-isa aharap tayo sa Kanya. And then dalawa lang yung sasagot ng Diyos sa iyo eh. Sabi niya, it's either na, halika, good and my faithful child, halika, welcome to my heaven. Isa yung sagot niya. Dalawa sagot niya. Paglapit ko sa Kanya, umalis ka sa harap ko. Hindi kita kilala kahit noon pa. And then dalawa rin ang titignan niya. Pagharap mo, bubuksan yung book. Books pala. Isang book, yung book of life. Kung nakasulat ang pangalan mo doon. Kailan masusulat ang pangalan mo yon? The moment na sa kahit konting pananampalataya mo, naniwala ka sa sinasabi ni Jesus, na I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father's house in heaven except through me. Ako lang yung daan. Kahit na hindi mo naintindihan, naniwala ka doon, that moment, isusulat ng Diyos yung pangalan mo sa book of life. So pagharap mo doon, bubuksan yon. Nandun ba yung pangalan mo? Ngayon kung wala yung pangalan mo, merong another book na bubuksan. Para doon sa mga hindi naniwala, doon sa mga hindi nakinig. Then ipapakita ng Diyos sa'yo yung ginawa niya. Nagpadala ako ng Bible sa'yo, pinaimbita ka sa simbahan para mag-church ka, binigyan kita ng radyo para makinig ka ng mga salita ng Diyos, nagpadala ako ng missionary, nagpadala ako ng pastor. Ang daming ginawa ng Diyos, and then at the end ng buhay mo, isang taon na tatanong ng Diyos sa'yo, tama ba yung hatol ko sa'yo na dapat sa hell ka? And you will be convinced, ginawa ng Diyos lahat sa'yo para masave ka, pero wala kang ginawa, and then makukonvince ka, and then doon na. Ang final judgment, langit ka o impyerno ka for eternity na, walang hanggan. And then saan pupunta? Magkikreate ng bagong heaven, bagong earth ang Diyos. Ililipat niya lahat ng tao doon, naniniwala sa Kanya, lahat ng taong may tatak, lahat ng taong merong banal na spirito sa puso niya, and then the rest doon sa impyerno for eternity. And then itong natitirang mundo, ang sabi ng Bible, dahil sa sobrang init, kahit itong salamin na to, matutunaw siya sa sobrang init. Magiging pulbos siya. Dadaanan ng hangin, wala kang makikitang kahit ni katiting na bakas. And then God said it, na sana ito yung paniwalaan natin. Bakit niya inayaang masira ang Jerusalem? Ang ganda-ganda niya, it's a holy city. Again, sinabi natin kanina, kailangan niyang i-purify yung mga tao. Kailangan niyang i-disiplinahin. Pero hindi niya forever itatakwil. Gusto niyang magbago sila, lalo na yung, ano yung mga kasalanan nila? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagpasok mo sa Jerusalem, ang ganda-ganda ng gate, pero dito pala sa gilid ng gate, meron ng rebulto doon. And then ano pa? Immoralidad. Hindi lang sa hindi niniwala sa Diyos, parang walang pinag-iba sa atin. Gumagawa tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga kamay natin. Bakit natin ginagawa yon? Para tayo yung Diyos nung Diyos ang ginawa natin. So kung saan ko siya gustong ilagay ko doon. Kung gusto ko siyang bigyan ng flower, nasa akin. So, kaya ako gumagawa ng Diyos-Diyosan sa kamay ko, para ako yung maging Diyos, tama? So kung gusto ko siya linisin, lilinisin ko. Kung gustong bibihisan ko. Pero nagbigay ng warning ang Diyos from the beginning. Okay lang yan, binigyan kita ng free will, binigyan kita ng kalayaan. Pero pag hindi ka nagbago dyan, yung kung ano yung Diyos ang ginawa mo, magiging katulad ka niya. Yung Diyos ang ginawa mo na merong mata, hindi nakakita, merong tenga, hindi nakakarinig. Pag tinumba mo yan, hindi makakatayo yung mag-isa niya. Magiging ganon, gusto mo ba ng ganon? Ayaw ng Diyos yun. Bakit? Kasi mahal nga niya tayo. Kaya sabi niya, ako lang yung Diyos. Kaya sinabi niya, I am the way, the only way. Walang ibang way. Hindi niya sinabing, I am one of the ways. Kaya kahit na sa Sunday school, naintindihan ng mga bata yun. Nasabi ng mga bata, may kanta sila. Kapag nananahan si Jesus sa puso mo, pupunta ka ng langit. Kapag hindi nananahan si Jesus sa puso mo, hindi ka pwedeng pumunta ng langit. These are toddlers, pero they understand. Tayo pa kaya. Nasabi niya, mahal kita, kaya kumisang kailangan kitang disiplinahin. Si Daniel, pinili siya ng Diyos, hindi dahil sa magaling siya.
Kahit sino pwedeng pili ng Diyos. Para bakit niya pinili? Yung sinabi nga natin, everything comes from God. Gusto lang niya, hinaantay niya, bumalik tayo sa Kanya. Nung wala kang trabaho, nagpipray ka magkaroon ng trabaho. So gumawa ang Diyos ng paraan para magkaroon ka ng trabaho. Ngayon na meron ka ng trabaho, nandun ang Diyos nag-aantay. Itong anak kong to, maalala din niya ako. Darating araw, magpapasalamat sa akin. And then isang araw lumipas, hindi mo siya naalala. 2 araw lumipas, hindi mo siya naalala. And then, buwan, hindi mo siya naalala magpasalamat man lang. Kasi akala mo, kaya ka natanggap, magaling ka. Nakalimutan na God is sovereign, everything comes from the Lord. And then, lumapis ang isang taon, hindi mo siya naalala. Hindi nagbabago pagmamahal niya sa'yo. And then, nawalan ka ng trabaho. Balik ka uli sa Kanya, di ba? Okay lang yun. Hindi, pagbalik mo kay God, hindi ka niya susumbatan. Nung binigay kitang trabaho, hindi mo lang naalala, hindi ka niya susumbatan. And then the same, God will bless you. God will bless you. And then, nagkaroon ka na naman ng trabaho, and then si God, nandito na naman siya, patiently waiting, yung mahal kong anak na to, this time naman siguro, maalala niya akong balikan. Magpasalamat man lang. Bakit inaantay niya magpasalamat? Hindi para sa self-esteem ng Diyos, wala siya noon. Gusto niyang matuto yung puso ko. Matuto yung puso ko, pahalagahan ko lahat ng bagay na galing sa Diyos, maging good steward ako, at matuto ako mapuno yung puso ko ng puro pasasalamat. Na maintindihan ko, apart from God, wala naman talaga akong magagawa. The same sa mga nagkasakit, di ba? Nung magkasakit, katakot-takot na, Pastor, pag-pray niyo po ko. Maganda yun, gusto ng Diyos yun. Pero katulad ng kinuwento ng Diyos sa Bible, pinasulat niya sa Bible, 10 pinagaling niya sa ketungin. And then, bumalik sa kanya yung isa para magpasalamat. At hindi lang magpasalamat, para magpuri sa Diyos. Magsamba sa Diyos. And then, sabi ni Jesus, asan yung siyam? Di ba 10 kayong pinagaling? Si Daniel, pinili siya ng Diyos para gamitin siya, kamukha sa atin. Anumang meron ka, inaantay ng Diyos na ibalik mo sa Kanya. And then batang edad pa siya na naintindihan na natin, naalala na natin, na-memorize na natin na teenager siya, pero Daniel will not compromise. Teenager siya, 75 silang teenager na kinuha ng Babylonia ni Nebuchadnezzar para i-train sila maging tagapaglingkod o eunuko ng hari. At sa 75 na teenagers na yon, 4 silang nagtatangi. Bakit? Makikita natin, even their parents, naniniwala sa Diyos, tinransfer nila yung pananampalataya nila, tinuruan nilang manampalataya yung mga anak nila sa Diyos. At dala-dala nila, in spite ng edad nilang, teenager lang sila, nandun yung katapatan nila sa Diyos. It's not because they are good, no. Pinili sila ng Diyos. Kahit ikaw, kahit ano ka man, hindi ka niya pinipili for any qualification. Pinili ka niya, and then kung di ka man ma-qualify doon sa gusto niyang gagamitin ka niya, i-qualify ka niya, iti-train ka niya, tuturuan ka niya. Nasa iyo lang, will you follow or will you respond? Doon sa call ni God, halika, sumunod ka sa akin. Halika, turuan kita. Nasa iyo lang, opo, susunod po ako, sasama po ako sa iyo. Ganon din sila Daniel, sumunod sila sa Diyos at pinakita ng Diyos, hindi lang protection, pinakita ng Diyos, even yung kamangamanghang karakter na ang Diyos lang ang pwedeng maghubog nun, hindi kaya ng sarili natin. And then bakit sila hinayaan? Ang ganda-ganda ng buhay, again, pagdidisiplina, paglilinis sa kanila. Ang paglilinis ko minsan, para yung kalderong puro uling, lalo na kung ang pinangluluto mo ay kahoy. Yung katagal na ganon, katagal na paglilinis, parang ganon yung sistema. Kaya ang mahal sila ng Diyos, gusto niyang i-restore. So sa chapter 10, makikita natin si Daniel, 70 years, sinabi ng Diyos, magantay siya, after 70 years na kayo ay bihag ng Babylonia, sabi niya, I will set you free. Dumating yung 70 years, and then si Daniel, mga 87 years old na siya, close to 90 years old, matanda na siya, pero malungkot siya. Bakit? Bakit siya malungkot? Siyempre yung 70 years na yon, kung ilan man silang dineport sa Babylonia during that time, may 5 o 3 deportation doon. Sa dami nilang 70 years doon, ang daming nanganak. So may imagine mo gano'n na sila karami.
Ang dami-dami nila, yung inaantay nilang 70 years, bakit malungkot si Daniel? Ang bumalik sa Jerusalem, more than 40,000 lang. Asan na? Asan na yung inantay nilang 70 years? Makakauwi na kami sa banal na syudad namin. Ibibuild na namin uli yung temple namin para makapag-worship na kami. Ilalagyan uli namin ng mga pader para secured kami. At ang buhay namin, naayusan namin katulad ng dating kasaganaan sa amin. Nawala yun. At karamihan sa kanila, ang hindi pa nakikita ni Daniel, sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Ito mga Babylonians. Pati na yung mga nag-successor sa kay Nebuchadnezzar, sumamba sila doon. In-embrace na nila yung kultura. Bakit? Hudyo ako, nandun ako sa Jerusalem, ang daming utos, di ba? Pag nanganak ka ng lalaki, dapat i-circumcise mo kaagad yan. And then kapag Sabat, hindi ka kahit na manguha ng kahoy, gano'n. Eto sa Babylonia, dahil pagano nga sila, gagawa sila ng Diyos. Anong klaseng gusto ng Diyos? Anong gaano kalaki? Nasa iyo, gawa ka ng Diyos mo, and then, ang Diyos mo ay susunod sa iyo. So ito mga Hudyong ito, abay, mas maganda to. Dun sa Jerusalem, dito ang ganda ng buhay, ang sarap na buhay. Kasi, remember, Babylonia is very rich. Talagang nandun lahat ng karangyaan, karunungan, nandun lahat. At in-embrace nila yung culture na yon. Pag naisip nila yung Jerusalem, within that 70 years, sabi niya, dun, pag uwi namin, lalagyan pa namin ng pader. Tatayo pa namin yung temple bago kami makapag-worship. And then, bubungkalin pa namin yung lupa namin na matagal nang hindi ginagamit. And then, na-deceive sila ng devil. And then, they embrace yung kultura ng Babylonia. Ito yung bakit hindi pa alam ni Daniel, pero tayo alam na natin na bakit sasabihin ng Diyos, hindi pa matatapos yan. Kaya sasabihin mo, yung COVID matatapos bukas. Ang Diyos lang pwedeng magsabi noon. At dito, pinapakita ng Diyos yon. Ako yung may last call. Ako yung sovereign God. Ako dapat ang magdesisyon, hindi ikaw o hindi kayo. And then pinakita niya rito, di ba, yung last na topic natin, bakit na-late si Gabriel? Kasi hinarangan siya ng mga demonyo para tulungan itong mga tao ng Diyos. Kaya pinadala si Michael. Di ba? And then ito yung last chapter, chapter 10. Sabi niya, pinakita dito na sila yung nagkikipaglaban sa iyo. Sila yung nagpuprotection sa iyo. Sila yung tumutulong sa iyo na padala ng Diyos galing sa langit. Kaya kung may problema ka, di ba? Parang natutunan na last week, Panginoon, tulungan mo pa ako. Tapos pwede mong tawagin, gusto mo si Michael, kung gusto mo si Gabriel. O pag sinabi yung Gabriel, gaganon lang, ang bilis-bilis. Wala sinabi yung mga plasma natin. So ito yun eh. God provided everything, pero hindi natin kinukuha. Kaya nga sabi ni God, di ba, as simple as ask and it will be given. Pero bago ka humingi sa Diyos, inuuna mo si pastor, inuuna mo kung sino-sino, di ba? Inuuna mo yung Bombay. Ano kaya unahin mo ang Diyos? Sabi niya, umingi ka sa Kanya. Sa Kanya humingi ng tulong o pera man yan, ano man yan, unahin mo ang Panginoon. And then sa mga archaeologists, ngayon very evident, itong mga Hudyo, yan, sumamba nga na sila sa mga image na. Nakalimutan na niya in 70 years, nakalimutan na nila yung kultura nila, paniniwala nila, pananampalataya kay Yahweh sa Jerusalem. At ito nahukay na mga recently, ito na yung mga sinasamba niya. Magagawa siya ng Diyos-Diyosan sa wall niya, magdodrawing siya, and then yun ang gagawin niyang altar. O, merong kinaiba ba sa atin? Wala kinaiba sa atin. Gawa ka ng garden, gawa ka ng maliit na, anong tawag doon? Grotto, di ba? And then, punta ka sa bahay mo, meron kang maliit na corner doon, gawa ka ng maliit na altar doon. And then, gusto mo, abang-abang ka dyan, may magtitinda ng mga santo-santo, di ba? Gusto mong maliit, gusto mong malaki, gusto mong mura, gusto mong itim, gusto mong negro, merong umihihi, kung ano-ano mga mayon, di ba? Gusto mong maliit, pwede mo lagay sa wallet mo. Lahat na. Imagine mo, this is panloloko ng devil. Bakit? Kasi gusto mo ikaw ang maging Diyos. Ikaw ang masusunod. At ayaw mo kay God. Kasi pag hindi ka sumunod, merong chastisement o merong pagdidisiplina. At ito, napatunayan na kaya pala sila ayaw nang bumalik sa Jerusalem. Na kinalulungkot ni Daniel. Pero si Daniel,
Bakit hindi siya bumalik sa Jerusalem? Dahil mamatanda na siya, magna-90 na siya? Dahil sabi niya, hindi ko naman naabutan yan. I don't think so. Ayaw niyong bumalik kasi baka sakaling itong mga ayaw umuwi, makumbinsi pa niya na maganda yung plano ng Diyos. Uwi tayo. Ang plano ng Diyos sa atin sa Jerusalem, hindi dito. Palagay ko ito yung pinakamalapit sa kagustuhan niya na mahikayat niya yung mga kababayan niya. At ngayon dito sa Daniel 11, napakahaba niya, 11:45 verses, kaya hindi natin pwedeng daanan. Actually, yung pala yung introduction. So, 1 to 35, actually, parang gera-gera na remember yung dito siya nakaposto ko sa Medo Persia, di ba? Remember yung pangitain ng hari. Yung Babylon, that is Nebuchadnezzar. So, yung chapter 11 dito sa Medo Persia. Ito yan, di ba? Sila yung sasakop kay Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar ay siya yung ginto na siya yung napaka-powerful, napakayaman. Lahat ng ataso ng paka nasa kanya. Kaya lang, napakasalbay rin pagdating sa Diyos, di ba? Napaka-rebelde rin niya kasi gusto niya, hindi lang siya gagawa ng Diyos. Remember, gumawa siya ng rebulto niya. Gusto niya siya maging Diyos din. So, nakapokus dito sa Medo Persia, yung mga gera-gera, natalo. Pero remember, inayaan ng Diyos mangyari ito. Ang talagang pinapakita ng Diyos are the Israel. Mga tao ng Israel, sila pa rin. So dito, pagdating mo sa bandang dulo ng 11, doon sa 28:45, dito na tayo magpo-focus. Dito nila pinokus yung tanga Israel niya, mga anak na ng tao na, anak na ng Diyos, kumbaga. And then dito na makikita natin yung pinapakita, again, it's a vision to Daniel, pero sa atin nangyari ng marami dito. Pero kay Daniel pinapakita, itong mangyayaring ito, hindi lang sa next year matatapos, kundi hanggang sa pagdating ni Kristo. Yung second coming. Ano yung first coming niya? Ang first coming niya, ito yung di ba? Ito na yung rapture. Isinilang siya, tapos nag-rapture. Ang sinasabi niya rito, yung after ng tribulation. Pagbabalik ni Kristo para maghahari siya dito sa lupa, dito sa verses 28 hanggang 45. 28 sabi niya, ang hari ng Syria ay uuwing, taglay ang malaking kayamanang nasamsam niya. Ngunit bago siya umuwi, sa sariling kuta, uusigin muna niya ang relihiyon ng bayan ng Diyos. So sa Jerusalem na ito, di ba? Lahat ng ginawa nilang yan, pero yan, papunta lang sa Jerusalem. Kaya sabi ng Diyos, marami naniniwala doon sa sinabi ng Diyos, mangyayari yung end of tribulation. Doon sa pagpumunta ka ng Jerusalem, nandito yung Mount of Olives, tapos nandito yung Temple of the Mount. And then meron parang creek na ganito dito. Maraming naniniwala, dito mahati yun, na isi-save ni God yung mga naniwala sa Kanya, at itong mga naglaban-laban nito, naggrupo-grupo mga nations, ipapakita ng Diyos for the last time sa buong mundo yung kapangyarihan niya. Si Antiochus, nakita natin, naranasan na natin, siya yung ginamit na parang panahon ng mga una, pangalawang Antichrist, before the final Antichrist. And then si Antiochus, ano yung natatando yung pinakasalbahin niya? Di ba mandaraya siya parang devil style talaga. Kasi the spirit behind him is Satan. So gagawin niya mabuti sa iyo, mabait siya sa iyo, pero later on ipapakita niya yung pinaka-grabe niya. Alam mo na ginawa niya sa Jerusalem that time, during the time ni Antiochus, di ba? Kaya yung Epiphanes, anong tawag diyan? Manyak. Ibig sabihin ng pangalan niya, manyak. And then ginawa niya, di ba? Nandito yung Holy of Holies, mataas na ganyan. And then gumawa siya na dito parang playground. Kung napapanood mo yung mga gladiators, parang gano'n, playground, and then meron dito nanunood dito. Pero, anong ginawa niya? Ang ginawa niya dito, yung naglalaro doon, naglalaban sa anumang laro, nakahubo. And this is the Holy of Holies. Alam mo ba gaano ka-importante kay God yung nakedness? Kung bakit ginagamit ng Satan yung mga pornography na yan? Because banal ng Diyos yung kahubaran. Remember from the beginning, anong ginawa ng Diyos kila Dan at Eva? Binihisan sila ng Diyos. So kahit kung bakit ngayon ginagamit ng enemy sa buong mundo, yung pornography yan, yung tinatanggalan ng damit, ito yung from the beginning, ginawa na niya ni Antiochus na bilang paglabag sa banal na Diyos. And then 29, pagdating ng takdang araw,
sasalakayin niyang muli ang Ehipto. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang mangyayari hindi tulad nung una. 30, hahadlangan siya ng hukbong dagat ng Kitim at matatakot siya. Dahil dito aatras siya at ibubuhos sa relihiyon ng bayan ng Diyos ang kanyang puot. Sino kita tatakutan niya? Most probably ang mga Greek, kasi after ng Medo-Persia is the Greek Empire, di ba? At sino pinaka-popular ng Greek Empire? Alam natin si Alexander the Great. Di ba? Makita mo yung matipuno, gwapong sundalo, pero napakalakas niya, napakapangyarihan. Pero at the age of 33, something like that, namatay siya. And then nagkahati-hati na yung kingdom niya. Pero during this time, nararamdaman na kinatatakutan siya lahat ng kaharian. And then 30, part ng 30, sa pagbabalik niyang ito, paalagahan niya ang mga payo ng mga tumalikod sa presensya ng Diyos. These are people who are actually parang may pag-antichrist. Sila yung kakapitan niya. And remember, pagdating ng Antichrist, yung mga false churches, ito yung susuporta sa kanya. Yung mga hindi naniniwala kay Kristo o dinagdagan si Kristo, ito yung susuporta. Dito pala nangyari na rito. Sabi niya, yung mga tumalikod sa pananampalataya kay Yahweh, sila yung susuporta sa kanya. Ito yung kinatatakutan niya. Nung panahon na yan, Alexander the Great, one of the greatest kings, sabi nga ng history, na-conquer niya ang buong mundo. Sa history nila, sinulat nila, buong mundo, in 10 years. Ganon siya ka-powerful. Pero namatay siya at the age of 33, yun nga, at simula siyang ipinakita ng Diyos sa kanya, ang lahat ng kingdom, ako yung nagseset niyan. Lahat ng presidente ng bansa, ako yung may kagagawan niyan. So dapat hindi natin makalimutan yung kahit na sino pa yung iboto mo next year, ang Diyos pa rin may control doon. Kahit dayain mo pa rin yan. Sabi ng Bible malinaw, kung masamamang presidente ang ibibigay sa atin, isipin mo dahil maybe gusto tayong pahirapan ng Diyos. Gusto niya tayong disiplinahin. So parati yan may kinalaman ng Diyos sa lahat. 31, magpapadala siya ng mga hukbong sandatahan upang lapastanganin ang templo. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ipapalit ang kasuklam-suklam na kalapastangan. Anong paglapastangan niya sa temple? Marami kahit kay Dagon, di ba? Yung ginagamit sa kamukha ng icon ng ng McDonald's, ng Starbucks, yung fish god, iahalo nila doon. So dito, makikita mo malamang during their time, of course naguho na, wala na nakita yung history. During that time, nakita mo dito, nandito yung mga Diyos-Diyosan nilang malalaki. May mga leon, may mga kung ano-ano, may mga fish god, kasama, ginamit nila yung temple ng Diyos at sabi niya, ipapatigil niya ang paghahandog. Ngayon, hindi niya nasa-sense, pinapatigil ang simbahan. Hindi niya nakikita? Pinapatigil, pinagbabawal ang simbahan. Pero pumunta ka ng airport, puno yung eroplano. Kung nakita niyo yung pinost ni Ana puno ang concert. Diba? Pero ang simbahan, pinagbabawal. Ay, may pinagkaiba. Walang pinagkaiba. Because behind this is Satan. Behind this is Satan. Ayaw niya itong ginagawa. Sabi niya, ipapalit yung kasuklam-suklam na So mangyayari, matitira yung mga false churches. At makita mo, even Christian churches, kuminsan meron tayong tendency mag-compromise na. Ayaw natin ng ganito, parang boring. Gusto natin yung maraming mga kwento, illustration, di ba? Para masaya. Pero hindi. There's no much time. Kailangan natin tumulak na sa salita ng Diyos. And then 32, akitin niya sa pamamagitan ng panlilinlang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan. Ngunit maninindigan ang mga nananatiling tapat sa kanilang Diyos. Meron pa rin. Kahit ngayon, merong nakikinig sa inyo, merong hindi nakikinig sa inyo. Merong nagsiselfone, merong hindi nagsiselfone. Nakikita ng Diyos lahat yan. At you take note. Hindi ka exempted because Kristiyano ka. Hindi ka exempted nandito. Kaya sabi ng Diyos, someday, pagharap mo sa Kanya, go away from me. Hindi kita kilala kahit nung nag-worship ka pa sa GCF.
o nag-worship ka pa sa ECF. Hindi ka naman nakikinig eh. Sayang lang yung binigay ng Diyos sa iyo, sabihan, binigyan kita ng aircon, binigyan kita ng magpipreach sa iyo, nag-aral yan, pinagtsagaan yan, and then pupunta ka doon, hindi ka malang makikinig. Kita ng Diyos yun. So I would rather not to go to church kung babastusin ko yung Diyos ko. I would rather not to go to church. Sige, manood ka na lang Netflix, bahala ka. Someday, ipapakita ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi mahal ka nga niya eh. Mahal nga niya ako eh. God will never tolerate sin because He is holy. He is God. He is perfect. Hindi natin siya pwedeng i-manipulate, hindi natin siya pwedeng loko-lokohin, gagu-gaguhin. Hindi lang sa He does not deserve that. Wala tayong karapatan doon. Kaya sana naman, respetuhin ninyo, respetuhin natin ang Panginoon. And sabi niya, tuturuan ng marurunong sa lupain ng mga tao kahit na sa simula ay mamamatay ang iba sa kanila sa pamamagitan ng espada at apoy o mabibihag at pagnakawan. Nature ni Satan, purpose ni Satan, magnakaw, manira, pumatay. Hindi naman niya babaguhin yun eh. Kaya pag pinapasok mo siya, gagawin lang niya yun. Antay mo nakawin kanya lahat, wala nang natira, saka ka pa matatauhan. Antayin mong patayin niya yung kaligayahan mo, patayin niya yung pamilya mo, patayin niya yung kinabuhayan mo. Antayin mo pa ba yun? Ano sabi ng Diyos sa atin? Do not give the devil a footstool. They do the same. 70 years hindi pa ba enough para maramdaman niyo yung pagdidisiplina ko sa iyo? Kasi gusto ko yung bumalik ng Jerusalem, pagpapalain ko kayo uli. Maraming propeta ang paulit-ulit na sinabi yun. Pero hindi pa rin sila naniwala. Anong kaiba sa atin? Parehas man, di ba? Kung magpapakumbaba tayo, God, kahit ako ganun po ako, tulungan mo po ako. Kahit ako ganun po ako eh. Merong times maayos ako, pero merong times hindi po ako maayos. So the same. Antay ba natin na guguhuin ng Diyos to? And then mag-antay tayo ng 70 years para you can worship again sa ECF para baka sakaling natuto na kayo, nalinis na kayo. And then 34, sa kanilang pagkatalo, may ilan lamang natutulong sa kanila, bagamat marami ang magkukunwaring kasama nila. Meron pa ring genuine. Kahit ngayon nakikita ng Diyos sa puso natin, hindi pa damihan ng alam, hindi pa banalan, hindi pa galingan, hindi pa yamanan. Tinitingnan niya yung puso. Kung sa puso mo kahit may konti kang paniniwala kay Kristo, na Panginoon, hindi ko po naintindihan, pero naniniwala po ako na Diyos ka. Tulungan mo po ako. Gusto ko pong magbago. Gusto ko pong mag-ayos. And God will honor that. Wala po akong alam sa Bible. Hindi nga po ako marunong manalangin. Hindi nga po ako pwedeng maglingkod sa church. Pero nakita ng Diyos sa puso mo, may kapakumbaban, kailangan po kita, tulungan mo po ako. And believe me, yun lang ang inaantay ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Meron pa rin, sabi niya, tunay, pero maraming magkukunwari na kasama nila. Judas Maccabeus, sabi niya, from before Christ, ito yung ginagamit ng mundo, di ba? Yung wala siya sa Bible, pero makikita mo siya doon sa mga book ng Maccabees. And then remember, ang Old Testament hanggang 400 BC. 400 BC. And this is, di ba, sabihin natin, 1000 BC, dito si Jesus, di ba? Dito si Christ. So 1,000, 900, 800, 700, hanggang mag-zero yan, and then AD, 1, 2, 3. Nakuha niya? So, yung Old Testament, magmula dito hanggang 400 BC. 400 before Christ. Kaya hindi mo ito makikita sa Bible. Kasi yung naisulat sa Bible, hanggang 400 before Christ. And then, 400 before Christ, hanggang 0, hanggang 1, walang pinasulat ang Diyos sa Bible. So, tinatawag na lang year of silence kasi parang tahimik ang Diyos. Pero ang history, may nakasulat.
So yung apocryphal books ng Bible na Catholic version, meron siya itong mga books na to. Pero sa mga Bible scholars, they are not classified as Word of God, additional reading. At dito mo makikita to. Na si Judas na ito, nung mamatay ang tatay niya, during this time, sa pagitan nito, nasa 400 years to, natandaan nyo? 400 years before Christ, natapos ang Old Testament, and then New Testament dito. So dito sa 400 years na year of silence, may mga historyng kwento, pero walang pinasulat ang Diyos sa Bible. And then ito, nung mamatay yung tatay niya, of course, siya yung successor. And then, nagkaroon siya ng tulungan niya itong mga pinipersecute na mga Hudyo. And then, alam mo ginawa niyang style na gusto ko sa style niya, hindi siya, di ba, sa panahon na pagyera-gera, parang linya ka dyan, linya kami dito, di ba? Yung sa mga pagbata tayo, di ba, guguhit kayong ganyan, no? O sige, pag lumampas ka dyan, yari ka sa akin, parang. So, ganun. Pero dito, binago niya. Kasi kukunti lang sila eh. Paano niya lalabanan ito mga imperyo na talagang organized sila? Alam mo, ginawa niya ang style niya, style rebel, yung style, parang style NPA, yung mga ganong klaseng style. Para matakot ito mga kalaban niya, hindi nila ilan sila, ano yung weapons nila, yung ganon ang style ginawa niya, at pero natulungan niya, tinulungan niya itong mga kababayan niya, na kahit siya, wala talaga siyang pananampalataya sa Diyos, pero sa puso niya, nagkaroon siya ng desire, nagpagamit siya sa panahon na yon. And then 35, ilan sa marurunong ang nagbubuwis ng buhay upang ang mga nalabi sa kanila ay maging dalisay at malinis hanggang sa dumating ang takdang wakas. Ito mga seryoso, meron kang makikita sa atin na kapag nawala yung pride natin, magpapasubmit tayo kay God para linisin niya tayo hanggang doon sa takdang wakas na tinalaga niya. Na ang desire natin, may God find us faithful, na habang nag-aantay tayo, patuloy tayo doon sa pagsunod sa sinasabi niya. At dito, meron pa rin. Remember, ang plano ng Diyos, linisin talaga itong mga tao. Ano linisin? Linisin yung puso nila. Yung puso nila na suwaili sa Diyos, yung puso nila nagsasamba sa Diyos-Diyosan, yung puso nila puro immoralidad, yung lifestyle nila, ito lahat-lahat. At ang hope ni God, bumalik sila sa kabanalang plano ng Diyos. Itong COVID-19, the same. Marami kang nakikitang negative reason. Pero if you sit back and then pagmasdan mo siya, isama mo ang Diyos equation mo, may makikita ka. May makikita, this is maybe part ng paglilinis ng Diyos sa atin. Kung natatandaan mo before COVID, masyado na tayo. Hindi na uncontrollable na tayo. Makita mo, pag kumain ka ng mga fast food, kahit na gaano kahaba yung pila, hindi ka nainip. And then makita mo yung sahig alos pumuputik na madulas na dahil hindi na maintain yung sanity. And then ganito na tayo. Makita mo traffic kasi walang tigil na. Kahit magkakasama sa bahay, halos hindi na magkapangita. Kasi sabi ni God, yes, to slow down. Kailangan natin mag-slow down. At ngayon marami kang nakitang magandang pa rin ang COVID. But again, kung meron kang hindi maintindihan sa sitwasyon natin, you can go to God at siya magbibigay sa iyo noon. Pero ang mundo, since the prince of this world is Satan, kasinungalingan ang ipapakita niya sa iyo. And then minsan matagal yung paglilinis. Personally, sa atin, corporately, it can be the same. Depende sa cooperation natin sa Diyos. Pero kagandahan, hindi tumitigil ang Diyos, hindi niya inaalis yung protection niya. Malinaw even from the time of Daniel hanggang ngayon, may makikinta ka ng mga angels na gumagawa ng kagustuhan ng Diyos. Wala na ngang prophet, pero meron tayong ganito. Meron kang online preaching, meron kang punta ka ng YouTube. Marami. You have your Bible, you have your radio. Ang daming pamamaraan para malaman mo pa rin yung instruction ni God, though wala na mga prophet. Nandun yung complete instruction ng Diyos sa Bible. At dito, pinakita pa rin niya hanggang ngayon, kung isasali mo lang ang Diyos sa buhay mo, alam mo kung minsan angel yung kaharap mo eh. Kaya lang ayaw mo lang siyang spiritualize. Kung minsan yung hinahanap mo biglang lumitaw, hindi mo lang pinapaniwalaan na nilabas ng angel yung nilagay doon sa makikita mo. Kung minsan naplatan ka, hindi mo lang naisipan na
Ginawa ng Diyos yun kasi there is accident ahead of you. Kung isasali lang natin ang Diyos natin every moment ng buhay natin, everything makikita mo, maraming mga angels na nag-iingat sa atin. Inuutusan ng Diyos para gawin niya yung magandang gusto niya kailangan natin. And then remember from there, sabi niya, bago dumating yon, sabi niya, mag-gather yung mga nations. And then doon sa unang pangitayan niya, meron yung 10 horns. And then ito yung 10 horns. Yung una, yung 10 daliri sa paa, para kay Nebuchadnezzar. And then para dito, sabi niya, yung mga 10 horns. And then doon sa 10 sungay na yon, merong lilitaw na maliit na sungay doon. That will be the final Antichrist. Ito yung sinasabi niya rito. The final Antichrist will come, pero ang Diyos na mismo ang tatalo sa kanya. At dito ipapakita ng angels, ipapaliwanag kay Daniel. Kasi desperate si Daniel. Ayaw nilang bumalik sa Jerusalem eh. Asa na yung 70 years na pag-aantay ko na pangako ng Diyos? Hindi pa naintindihan ni Daniel, hindi pa tapos. Matatapos yan pagdating ni Kristo. Si Kristo ang magtatapos ng pagre-rebelde. At hanggang ngayon, ang magtatapos ng pagre-rebelde ko, pagre-rebelde mo, kayang gawin ng Diyos even now. Kailangan niyang tapusin yon. And then ito na yung makikita natin na sinasabi sa Bible. At ngayon, present, nag-gather yung mga nations. Ang sabi kasi ng Bible, may 10 nations. And then from the nations na yon, sabi niya, merong lilitaw na malakas doon. And then doon lilitaw yung final Antichrist. Ano yung final Antichrist? This is supposed to be the tribulation. Ito yung sinasabi niyo, 7 years na tribulation. Tignan natin kanina. Pero dito, makita mo, ganyan-ganyan yan, pero nag-change siya. Every year nag-change eh. Pero sinasabi ng Diyos, doon sa panahong tinakda niya, 10 yan. So maniwala ka na lang doon. Hindi mo alam kung sinong nandyan, pero ito yung mag-gather sila. Sabi niya, anong lalabanan nila? Lalabanan nila itong mga banal na tao ng Diyos sa Israel. And then of course ngayon, pastor, pupunta ba sila sa lahat Israel? Pwedeng hindi. Kasi yung nadidevelop niyang nuclear bomb o missile can travel hundreds of miles. Hindi nila kailangan pumunta ron. Dito lang, i-ano lang yon, parang i-trigger lang, pupunta na doon, di ba, sa Jerusalem. Pero on that last day, sabi ni God, patatahimikin niya yon. Kasi si Kristo mismo ang lalaban na sa kanila. Kung paano tayo tinitame ng Diyos ngayon, kung paano tayo dinidisiplina ngayon, kung paano tayo nililinis ngayon. Pero this will be the final na patitigilin ng Diyos yung pagre-rebelde ng mga tao sa Kanya. 36 sabi niya, gagawin ng hari ang kanyang magustuhan. Itataas niya ang kanyang sarili at gagawing higit kaysa alinmang Diyos. Hahamakin niya maging ang katas-taasang karakter ng Antichrist. Walang pinaglayo sa devil, di ba? Gagawin ng hari ang kanyang magustuhan. One-man decision. Di ba? Kung ano gusto ko gagawin ko, di ba, ang turo ng Diyos sa atin ngayon, if you did not consult, you will fail. So, kinukonsulta natin, kahit tayo kinukonsulta. Pero ito, karakter ng Antichrist, final Antichrist, wala siyang pakialam kahit kanino, gagawin niya yung gusto niyang gawin. Tapos sabi niya, kaysa alinmang Diyos, kasi ituturong niya yung sarili niya parang Diyos. And then sabi niya, ahamakin niya. Ito yung sinasabi ng Bible, ahamakin ng Diyos. Ito yung sinasabi niyang blasphemy, na walang kapatawarang kasalanan. Ahamakin talaga niya. Hindi lang yung babasusin niya, kundi ahamakin niya. Hindi lang yung naglagay siya ng rebulto dyan. Higit pa doon ang gagawin niya. This is the final Antichrist na sinasabi ng mga angels kay Daniel. And then part ng 36, magtatagumpay lamang siya habang hindi pa binubuhos ng Diyos ang kanyang puot, sapagkat kailangang maganap ang mga bagay na itinakda. Kung gusto ng Diyos, anytime pwede niyang patigilin eh. The same ito. Naniniwala ka ba na even this very moment, kung gustong iburahin ng Diyos yung COVID, kaya niyang gawin? Yun eh. Kaya lang sabi niya, kailangan mangyari yung bagay tinakda ng Diyos. Bakit? Marami tayong matututunan. After ng COVID, marami tayong matututunan. Kahit yung mga negosyanteng yan, marami tayong matututunan. Yung mga hindi marunong mag-ipon, matututo ka mag-ipon. Di ba?
Yung mga hindi rin marunong magluto dati, di ba? Natuto ka magluto ngayon, di ba? Yung mga hindi marunong mamalengke, natuto marunong magmalengke, di ba? Dati puro ka lang sa Jollibee, di ba? Kung saan-saan ka na lang, di ba? Pero dito makikita mo, sabi ng Diyos, sa takdang oras tinakda niya, mangyayari pa rin, pero dapat mangyari yan. Walang pinag-iba sa buhay natin ngayon. And then, ano niya, ito yung mga karakter niya, sariling desisyon. Tingnan mo sarili mo kung nandyan ka. And then, pagmamataas, yun yung pride. Kasi nga, you don't concern about anyone. Kung gusto mo, basta gusto mo lang, selfish ka, ito na yun. And then, ito yung paglapastangan. Kahit sa atin. Ayoko nananakit ng tao, pero we have to learn. Kung pupunta ka na simbahan, 1 oras kalahati, pagtiyagaan mo. Kung hindi lang ako nilalapas, okay, lapastangayin mo ako, okay lang eh. Pero lapastangayin mo yung Diyos, natatakot ako para sa iyo. Bakit? Kasi mahal kita. Ayokong parusahan ka ng Diyos. Kaya kung pupunta ka ng simbahan, mag-isip-isip ka. Ba't ako pupunta doon? Ba't ako maglilingkod sa Diyos? Ikaw wala nakakaalam nun. At huwag mo nang antayin. Huwag mo nang antayin ang Diyos ang mag-chastise sa iyo, ang magdisiplina sa iyo. Ako ayoko din yon. May tumawag kanina na kaibigan ko, sabi niya, RSVP po ba kayo? Ano yung RSVP? Pag hindi ka naka-reserve online, you cannot get in. At ngayon, pinapanalangin ko, 5 minutes before the worship, kahit na open na tayo ng 100%, i-close yung third floor. Bakit? Gusto kong pahalagahan ng mga tao yung pag-worship nila. Ngayon, kung hindi mahalaga sa'yo, kung ano lang yung reason mo, sa bahay ka na lang. I would rather. O kung ayaw makinig ng live streaming, bahala ka. Sabi nga ng matatanda, buntot mo, hila mo. Pero nakakahiya na sa Diyos, masyado na yung paglapastangan natin sa Kanya. Anong pinagkaiba natin sa demonyo kung ganun tayo? And behind all these leaders is Satan. Kung bakit ginagawa yung agenda ni Satan. Gusto mo bang ganun tayo? Na behind ng church natin, church ng Diyos sa atin, ang demonyo? Hindi na, wag naman ganun. Di baling kokonti na lang. Di baling hindi tayo puno. Yung seryoso na lang. Kaya panalangin namin, mga pastor, God, ikaw po yung pumili ng na magpadala ng sa simbahan. Kasi wala kaming kapasidad na pumili. God is spending resources para sa'yo. Dahil mahal ka niya, ginawa niyang comfortable ang worship sa'yo, na to the point naman na lapastanganan. And then, babaliktarin mo lang yan. Kapag nilalapastangan mo ang Diyos, malaki siguro yung pride mo. At kapag malaki yung pride mo, yun, makasarili ka. Feeling mo para ka lang kabuti na lumitaw sa mundo. No! Nilalang ka ng Diyos. Gumamit ang Diyos para mabuhay ka. Hanggang ngayon, gumagamit ang Diyos para mabuhay tayo, magkatrabaho, makapag-aral, lahat-lahat na lang. Ginagawa pa rin ng Diyos yan. Bakit tinahaya ng Diyos na gawin niya ito? Paglilinis. So kahit sa atin, gagawin niya yan. So siguro naman sa 2 years na open-close ang simbahan, marami sa atin ang natuto, di ba? Na siguro pag binuksan ng Diyos ang simbahan, siseryosohin na natin, di ba? So meron pa rin tayong matututunan because God intendly na gawin talaga yon para paglilinis sa atin at gusto niyang maging banal tayo. At sinabi niya, yung paglilinis niya sa Revelation 3:5, sabi niya, pinahintulutang magsalita ng kayabangan ng halimaw, yung final Antichrist, lumapastangan sa Diyos, at maghari sa loob ng 42 buwan. So 42 buwan, this is 3.5 years. So this is most probably, yung tinignan natin timeline kanina, 7 years tribulation, yung first part, yung sorrow nito, and then yung second part na 3.5 years, dito yung final Antichrist. And then the final Antichrist will come from the 10 nations na nag-gather sila at doon lilitaw yung final Antichrist. And this is human. Hindi to spirit, tao to. Real tao talaga itong Antichrist nito na behind sa kanya ang si Satan. Di ba? Magaling siya magsalita, peacemaker siya, hindi siya gagamit ng mga weapon, pero sinungaling siya para gawin niya yung agenda niya.
And then 37, hindi niya pa hahalagahan ang mga Diyos ng kanyang mga ninuno ni ang sinasamba ng mga kababaihan. Sa katunayan, wala siyang pahalagahan Diyos sapagkat ipalalagay niyang higit siya sa Diyos. Kaya yung ibang komentary, sabi nila, hindi naman siguro siya bading. Kasi wala siyang sa babae. Kaya lang pag tinignan mo yung ibang commentaries, hindi naman siya ay bading. Itong Antichrist na ito. Wala siyang paggalang, wala siyang kagustuhan sa babae. Kasi ang babae, sa kanya, ano nga yung mind niya, distorted nga siya. Ang babae kasi siyang magsisilang kay Jesus. And because of this, kung bakit wala siyang respeto, wala siyang gusto babae, it's not because maybe it's not bading siya, pero yung panahon. And then ito na yung sabi niya, higit siya sa lahat, parang tingin niya sa kanya, Diyos siya, higit pa siya sa Diyos. Nakaka-relate ko, the same kay Lucifer? The same. The same kay Lucifer. Na gusto niya, higitin pa niya yung Diyos. Hindi lang siya maging katulad ng Diyos, kundi higitin pa siya ng Diyos. At dito, the same sinabi niya, maging higit siya sa lahat. 38, wala siyang kikilaning Diyos, kundi ang Diyos na nagbabantay ng mga muog. Mag-aalay siya ng ginto, pilak, mamahaling bato at mamahaling regalo sa Diyos na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Tayo bilang Pilipino, di ba, kahit hindi tayo naniniwala sa mga Diyos na mga ninuno natin, nandun yung respeto, di ba? Hindi natin sila binabastos, hindi natin sila nilalapastanganan. Although meron tayo panibagong pananampalataya. Dito sabi niya, hindi lang siya wala siyang respeto. Wala na siyang respeto sa mga Diyos na mga ninuno niya. At dito sino yung dino-Diyos niya? Yung mga nagbabantay ng mga muog. Sino yung nagbabantay ng muog? Kung halimbawa ito, kaharian natin ito, meron tayong gwardiya sa baba. Yun ang mahalaga sa kanya. And then itong muog na to, this is military. Yung weapon, ito yung sinasamba niya. Hindi siya sumasamba ng anumang Diyos, hindi siya sumasamba ng tao, pero ang sinasamba niya, itong weapon ng digmaan para dito sa kakapit, ito yung kailangan niya. Dito nakasalalay yung kapangyarihan niya, yung itong kalakasan niya, dito yung reputasyon niya sa buong mundo, ito yung sabi niya, kikilalanin niya itong mga weapons ng battle weapons. Itong mga ginagawang ito. Kung makikita mo yung North Korea, pwede kang mag-conclude eh. Ang dino-Diyos ng presidente nila, weapons nila. Di ba, makikita mo sa balita, namamatay sila sa gutom. Pero, as of this 2020, last year, pag tinignan mo sa statistics, they have 30 to 40 na ganito. 30 to 40. At ang stock nilang materials, they can easily produce ng 5 to 7 ng ganito every year. Pero makita mo, kundi sila padadala ng pagkain na mamatay sa gutom ang mga North Koreans. Pero ang lahat ng pera ni Mr. Kim, dito niya binibigay. Ano sabi niya? The same kay Daniel. Sabi niya itong Antichrist na ito, hindi niya re-respetuhin ang Diyos niya, mga ganito. Kung gagayahin niya yung pamilya niya, mga ninuno niya, kung paano sila mag-alay doon sa Diyos-Diyosan nila. Naku, yung difference niya, hindi siya sasamba sa mga Diyos-Diyosan nila, pero yung pag-aalay ng mga ninuno niya doon sa mga Diyos-Diyosan ito, mga ginto, mga pilak, mga handog, gagawin niya the same. Dito niya ilalagay yung kayamanan niya. Ito yung Diyos-Diyosan niya, sabi niya, ito yung the final Antichrist. 39, gagamitin niya ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi kilala upang ipagtanggol ang kanyang mga muog. So ilalagay niya mga leaders, mga ungodly. Nakita mo, the same man sa atin. Hindi ka ba nagtataka? Meron tayo mga prominent person sa gobyerno. Kuminsan, graduate ng Oxford yan, graduate ng anumang magagandang eskwela sa abroad pa yan, graduate ng UP yan, scholar yan, mayaman yan. Pero bakit nagnanakaw? Because behind that person hindi siya yung masama eh. But the spirit leading that person, ito yung masama. The same dito. Sino nagli-lead dito? Espiritu ni Satan eh. Yung salita niya para mga salitang sinasabi galing sa impyerno. Ito yon.
So the same man, walang pinagbago kahit sa atin ngayon. Na magtataka ka, edukadong tao, bakit nagkukurap? Bakit nagnanakaw? Di ba? These are supposed to be professional because the spirit behind is behind Satan at ito, Antichrist, pagkakatiwala niya yung kingdom niya sa mga taong ito. And then part ng 39, sabi niya, pagkakalooban niya ng malaking karangalan ang lahat ng tatanggap sa kanya bilang pinuno. Sila'y gagawin niyang tagapamahala at bibigyan ng lupain bilang gantimpala. So the same. Sa government system natin, the same. Ibibigay niya dito sa mga taong kurap and then mangyayari yun. Pero remember, kila Daniel, silang apat, pinanindigan nila yung pananampalataya kay Diyos, pero they were given good position. Si Daniel, ang unang position niya is like prime minister. And then sila Shadrach, Meshach, Abednego, parang governor ng mga provinces. Patuloy sila sa katapatan nila sa Diyos and then they even na-promote pa sila higit pa doon sa pagiging prime minister. Pero dito sabi niya, mga kampo ng demonyo ang binigay na mamahala. So the same sa atin. Possible na bigyan tayo ng namumuno na ganitong klaseng tao. Possible din na bigyan tayo ng mamumuno ng Diyos, ng maka-Diyos na mamumuno. Communism, maniwala tayo hindi, ito yung pinaka-ultimate na dictatorship na papapasukin ka, i-brainwash ka sa ideology nila, but eventually, yung cause nila will be against Christ. Ito yung dictatorship na sinasabi. Then 40, darating ang araw na ang hari ng Syria ay sasalakayin ng hari ng Ehipto. Ngunit harapin niya ito sa pamamagitan ng maraming karuwahing pandigma, kabayuan at mga sasakyan pagdagat. Of course, mananalo pa rin siya. Sasakupin niya ang mga bansa na parang dinaanan ng isang malaking baha. Inalaw ni God kasi nga, inaantay ni God yung timing na takdang panahon, sabi niya, lilipulin din ng Diyos yan. Papasukin din niya ang lupang pangako at libo-libo ang mamamatay sa labanan. Ngunit maliligtas ang mga Edomita, Moabita at ang mga nalalabing Amonita. Lupang pangako, this is Jerusalem. Dito niya papasukin dito. Ito talaga yung goal nila. Ito talaga yung goal nila, ibagsak talaga yung kaharian ng Panginoon, di mangyayari. And then bakit? Sabi niya, itong malilit na ito, i-spare niya, ipakita lang ng Diyos. Hindi ka niya iniingatan dahil magaling ka. Kung ano ka man, pag pinili ka ng Diyos, prerogative niya yon. Gagawin pa rin niya magandang plano niya sa iyo. And then 42, maraming bansa ang masasakop niya. Kabilang dito ang Egypt. Pamamahalaan niya ang ginto, pilak at lahat ng kayamanan ng Ehipto. Pati ang Libya at Ethiopia ay masasakop niya. Lalo na yung mga kakampo niya rito, yung mga false church. Ano yung mga false church? Sila yung mga kulto ng church na ang kaligtasan hindi lang kay Jesus. Pwedeng ang kaligtasan sa isang false church, si Jesus, tapos may kasamang si Jesus. Ang false church, yung naniniwala na ang kaligtasan hindi kay Jesus. They have other gods. Ito yung mga false church. Pero on those days, sabi ng Diyos, sila yung kakampi sa mga antichrist na ito para magawa yung gawa nila. Pero at the end of the day, ang Diyos pa rin ang lalaban sa kanila. Ang tunay na church, ito yon, na si Jesus lang ang tagapagligtas. Na hindi kasama doon yung tinuturing nating nanay niya, tatay niya, hindi kasama yon. O kung sino ang mga santo na pinakilala sa atin. Only Jesus Christ, kasi si Jesus Christ lang talaga ang qualified na magbayad sa kasalanan natin kasi siya lang yung walang kasalanan na kailangan niya magkaroon ng dugo, kaya kailangan niya isilang kay Virgin Mary para maugasan yung kasalanan natin sa dugo na yon. Pero walang iba, at doon sa mga Diyosan, pinakilala sa atin, walang isa man doon ang nabuhay na muli. Si Jesus lamang. Kaya kung bakit si Jesus ay buhay, kung bakit nararamdaman mo siya, nakikita ka niya, nakakapanalangin tayo sa kanya. So ito yung tunay na simbahan na naniniwala ang kaligtasan ay kay Jesus lamang. Hindi pwedeng Jesus plus. At saka yung kahit na Jesus yung sinasamba mo, yung Jesus na, yung meron kang cross, hindi na nakapako si Jesus dyan. Kasi hindi na natiling nakapako si Jesus.
Pagkatapos siya namatay, siya binabasa cross, inilibing. On the third day, nabuhay siya muli, pumunta siya ng langit. Kaya siya nasa langit siya. Ang pinag-uusapan dito, yung pagbabalik niya sa rapture. Susundiin niya lahat ng naniwala. And then after ng rapture, ito yung tribulation, sinasabi niya, dito yung Antichrist, there would be dalawang unang Antichrist, and then there would be final Antichrist. Ito yung tunay na sinasabi niya ng kaligtasan. And then hindi na yung sumasamba kay Jesus, tamang Diyos sa maling pagsamba. Hindi natiling nakaburol si Jesus katulad nung nasa Quiapo. Hindi natiling nakapako si Jesus. At yung ginagawa nating imahin ng kamay natin tungkol kay Jesus, meron siyang isang patak na dugo. Hindi yun totoo, kasinungalingan yun. Nung pinako si Jesus, hindi mo na siya makilala. Bukol-bukol na yan, tapyas-tapyas na yan. Yung inahampas sa kanya, pag gumanong sa balat niya, merong hook na ganon, gumaganon, sumasama yung laman niya. That's the real Jesus. Kung gusto mong ipakita o drawing si Jesus, at least close to that. Hindi yung ginawa natin, ang kinis-kinis ng balat niya, nakapako pa siya sa cross, and then merong isang dugo na pumatak. Kasi nungalingan. Totoong Diyos si Jesus, pero maling pagsamba kay Jesus. At maling pagsamba sa maling Diyos. Ito yung kasalanan natin. Ngayon pinaparusahan ng Pilipinas, magtataka ka pa? Pinaparusahan ng buhay mo, nagtataka ka pa? Nagtataka ka pa, hindi ka maalis sa kahirapan? Magtataka ka, hindi ka magtagumpay kahit saan? Tingnan mo, baka mali yung sinasamba mong Diyos o baka mali yung pagsamba mo sa tamang Diyos. So sa Pilipinas, guilty tayo doon. Kaya pinapanalangin natin, hindi lang sarili natin, sinasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi kaligtasan is only through Jesus. Wala siya. Wala tayong contribution. Wala tayong magagawa. Not even yung mga good works natin, sabi nga ng Bible, para silang maruming basahan lang. So ang kaligtasan, 100%. Wala akong kinalaman doon. Bigay ng Diyos sa akin, kaya nga sabi niya, regalo ko sa iyo. Kung maniniwala ka, ibibigay ko itong regalo ito, tinubos ng dugo ko, sabi ni Jesus sa Diyos ng Kalbaryo. Hindi ka na magmamalaki na, kaya ako pupunta ng heaven kasi nagsisimba ako, kasi naglilingkod ako sa Diyos, kasi mabuting tao ako. No. Lahat ng mabuti mong gawa, sabi niya, parang basahang marumi, sa Diyos lang yan. And then ibubuhos ng Diyos yung sinasabi sa Revelation. Yung final na puot ng Diyos. Bubuksan yung mga 7 seals, di ba? Ito yung hindi mo na mapipigilan para ipakita ng Diyos yung puot niya. Hindi siya napupuot sa akin, hindi siya napupuot sa iyo. Napupuot siya sa kasalanan ginagawa ko o kung may kasalanan kang ginagawa. Pero mahal niya yung nagkakasala. Pero kinapupuutan niya yung kasalanan na ginagawa natin. At bubuksan yan, puot ng Diyos, and then yung paghihip ng 7 trumpets ng Revelation, pagbuhos ng puot ng Diyos, and then yung 7 bowls, final. Final na pinag-aralan natin sa Gomez yan, series ng Revelation. Final na wrath of God, and then 44, ngunit mabibigla siya dahil sa balitang darating mula sa silangan at hilaga. Dahil dito'y mag-aalab ang kanyang galit at papatay ng marami sa labanan. Again, kanino niya binubunto ng galit niya? Sa mga taga-Israel. And then, sa history, pag tinignan mo, out of 3 person, sa 3 tao, 2 yung papatay niya. Ganon yung ang taong galit. Ganon siya kagalit. Anong kinagagalit niya? Hindi dahil sa masama yung mga tao eh. Anong kinagagalit niya? Kasi itong mga tao to naniniwala sa Diyos. Kasi gusto niya itong mga taong ito maniwala sa demonyo. Kaya ginawa nga niya eh. Nung paghahari niya doon, hindi ka pwedeng pumasok sa temple sa Jerusalem. Sarado. Hanggang ngayon na, sarado eh. Hanggang doon ka lang sa labas. And then, pag pumunta ka doon, yung mga bata pupunta ng Sunday doon, pag Sabat doon, Sabado sa kanilang Sabat doon, pag nakita yung mga bata, pinapatay right there and there. Kasi gusto nila siya yung sambahin. At obliged kang, natanda nyo, parang kay Nebuchadnezzar, obliged kang sumamba sa Diyos-Diyosan niya. So ikaw ba si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego para hindi mo gawin yon? Na hindi ka sasamba sa Diyos-Diyosan nila? And then 45, last verse, sabi niya, magtatayo siya ng malapalasyong tolda
sa pagitan ng dagat at ng banal na bundok na kinalalagyan ng templo. Ngunit, doon siya mamamatay nang wala man lang tutulong sa kanya. Ikaw ba naman, Diyos ang lalaban sa iyo? May lakas loob kaya akong tulungan kita? O ako kaya, Diyos na ibubuhos niya yung puot sa akin ng Diyos dahil sa pagrebelde ko sa Kanya, may lakas na loob kaya tulungan mo ako. Ipaparanas ng Diyos sa Kanya yon. Pero hindi pa rin siya nagbago. Paglapas tangan, gumawa siya ng tolda sa tabi ng templo ng Diyos. This is Jerusalem, this is Mediterranean Sea, and this is the Dead Sea. Sabi sa, dito, mismong sa Jerusalem, gagawa siya ng templo niya, kahalayan. Katulad ng ginawa ni Antiochus. Di ba? Gumawa siya ng playground. Sabi niya, maganda naman yung ginawa ni Antiochus kasi di ba para exercise yung mga tao? Oo nga, pero habang nag-exercise sila, nakahubo sila. Yun ang pag-ano niya, paglalapastangan niya at dito, for the last time, lalapastangan niya ito. Kaya sinasabi dito, nandito yung somewhere here, doon sa temple na yan, meron yung Mount of Olives, tapos merong bangin ganon, kita mo yung temple in the mount. Naniniwala ako when I was there, dito talaga mabibiyak yung sinasabi ng Diyos na biglang tutunog, biglang tatahimik, and then mabibiyak yung lupa. Malamang doon talaga mangyayari, ipapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. So again, sinasabi niya sa prophecy, to make it lang, dito sabi niya, again, nung sinasabi ito kay Daniel, wala pang nangyari dyan. Ang gusto na sabihin ng angel sa kanya, yung paghihirap na yan hanggang dito. So dadanas pa kayo ng kahirapan dyan, hanggang dito lang sabi niya, nung finally, sasakluluhan kayo ng Panginoon. That is yung pagbabalik ni Kristo para sa millennial kingdom. Pagtatapos natin, nasa Diyos ang control ng lahat. Sana hanggang ngayon ma-practice natin yan. Wala kang kinalaman doon, even salvation, even yung nangyayari ngayon. So ibigay natin sa Kanya yung sovereignty niya. And then paglilinis ng Diyos, kahit sa atin, hindi siya tumitigil ngayon. Hindi lang simbahan niya, individually. Kung minsan kailangan tayo linis ng Diyos kasi malimit, naglulublob tayo sa putik in a sense, sa kasalanan, parang ganoon. And then, yung kay Kristo yung tagumpay. Na huwag tayong mag-alala, apart from God, hindi tayo pababayaan. Kahit ngayon, itong COVID situation natin, kay Christ, siguradong tagumpay tayo. So ito yung maasahan natin. And then last, kahit na may ikling kwento lang, may encourage lang tayo. Merong kwento na sasadsad yung barko nila doon sa mga batuhan. So alam nila, di ba, pag ganun yung alon sa baybay. So parang na lang yung mga tripulante, naghawak-hawak na rin sila. Antayin na lang nila na makrush yung boat nila doon sa batuhan at mga matay sila. Pero merong isa sa kanila na sabi niya, saglit, pupuntahan ko si kapitan. Usually, ang kapitan dito sa taas siya, di ba? Sa taas ng barko. So nandito sila sa baba. So yung isa, naisip niya, punta ko kay kapitan. And then pagpunta niya kay kapitan, siyempre si kapitan, awak-awak niya yung ganon, pinipilit niyang iano yung barko papunta sa open sea. Malayo siya doon sa bato. And then makita ng kapitan itong tripulante na umaangus-us nga na pumunta sa taas. Nagpandag po yung paningin nila. Nakita nitong tripulante na takot, mamamatay nila sa anytime. Tumingin sa kanya yung kapitan, ngumiti. And then makita nitong tripulante yung ngiti ng kapitan. Takbo siya sa baba. Okay lang, all is well, huwag kayong mag-alala. Okay lang tayo. Kasi nakita ko si kapitan nakangiti, ibig sabihin, everything is okay. So ito sana yung pwede nating gayahin. Nandiyan ang Diyos, inaantay lang niya tayo na sumilip sa Kanya. Sa panalangin, o katagpuin mo siya, at sa gitna ng pinagdadaanan natin, may makikita kang ganun May makikita kang ganung assurance sa mukha ni Jesus na, don't worry, everything is okay. I'm the sovereign God. Everything is in control. Huwag kang mag-alala. So sana ito yung ma-take out natin even today na merong Diyos na nag-aantay lang sa atin na lalapit lang tayo sa Kanya. Kaya ngayong umaga, siyasatin mo yung puso mo
Nandyan ba si Jesus? O nandyan nga si Jesus, may kasama siya? Hindi pwede yon. Jesus alone lang. Decision mo yon, hindi ka niya pipilitin. But someday, huwag mo antayin na i-prove ni God sa iyo. So say sa atin mo yung puso mo, hindi ko naintindihan lahat, pero ang yun ang gusto ko pong maging anak mo ako. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan, inimbitahin po kita na dito ka po, padalang po yung banal na espiritu ko. Akin na po yung sinasabi mong ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo mo ay buhay na walang gan. Pahingi po nung regalo na yon. At kahit hindi mo naintindihan, kahit bali-baligtad yun, makita ng Diyos sa puso mo na gusto mo siya, kailangan mo siya, tumatawag ka sa Kanya, i-honor ng Diyos yun. And believe me, today is the day of salvation. Ngayong araw na ito, magkakaroon ka ng kaligtasan. Sa Diyos lamang ang magbibigay. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa kabutihan mo nga po. Salamat sa salita mo na iniwan mo po sa amin. Nandito po kami, O Diyos, nakikita mo po yung mga puso po namin. Patawad po, O Diyos, na maring kuminsan dahil sa pride po namin, hindi po namin hinaamin na may mga oras na nilalapastangan ka po namin. Pero tulungan mo po kami, O Diyos. At yung mga nakakarinig po ngayon, O Diyos, na hindi pa ligtas o wala pa silang relationship po sa iyo, O Diyos, tulungan mo po sila. Hipuin mo po sila, O Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu mo, O Diyos. Sabi mo nga po, everyone must be born again from above. Mula sa langit po, O Diyos, isilang mo muli yung Espiritong patay at bigyan mo po sila ng pagkakataon na mabuhay na kasama si Kristo. Pagpalain mo po ang salita mo, O Diyos. Idikit mo po ito sa puso po namin para hindi magaw ng kaaway. At Ama, salamat din po sa pagkakataon na may balik po namin sa iyo. Yung portion po ng blessing mo sa amin through our tithes and offering, i-bless mo nga po yung handog namin. At katulad ng pangako mo po, O Diyos, i-bless mo po yung naghandog ng siksik, liglig, umaapaw, wala nga pong mapaglagyan. Tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan po ng mga handog po namin. Ito po yung dalangin ko. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. At the right time, when I
changed. Your faithfulness remains. Your faithfulness remains. Your faithfulness remains. Baka meron kayong na-invite sa bahay nyo na first-timer at meron tayo dito. Bakit hindi natin sila kantahan? Come to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be. A family always stand to be strong and to be known. Welcome po! Sana next Sunday kasama ka pa namin hanggang sa rapture. So tayo'y manalangin para sa benediction. Ama, salamat po dahil nakasama ka po namin at nangyari nga po yung magandang plano mo po ngayong araw na to. Yun na nga po, this is your day, araw mo po ito. Kaya salamat po sa pagkakataon na nasamba ka po namin sa Espiritu at Katotohanan. At yun na nga po, alam po namin may ginawa ka po sa Espiritu po namin. Pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ay inihingilin po namin sa iyo at ibinibigay ko rin po, O Diyos, sa mga kasama ko nandito, yung mga sumasabay po sa online o yung mga manunood po, makikinig sa recording, maring mamaya, tonight, o in the coming days sa mga kaibigan po namin nasa ibang bansa, O Diyos. Pagpalain mo pong bawat isa po sa amin, abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay at wala ka pong lalampasan po sa amin. Salamat po, Diyos. Ito po yung dalangin ko. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Stand and lift up my hands, for the joy of the Lord is my strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He! And together we sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth will fill with His glory. Holy is the
Thank you po. Maraming salamat. God bless you.